Ginagamit mga kababayan itong si Kiko Barsaga para magpakalat ng kasinungalingan ng kanyang mga handlers. Nang objective po, datungan ng people power. Diba may naka-schedule po na another protest rally, yung Iglesia ni Cristo. At ang sabi, sasabay po yung GIL ni Villanueva at saka yung KOGC ni Kibuloy. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dahil po sa sabing ICC warrant laban kay Bato de la Rosa na binalita ni Ombudsman Boyeng Rimulya, although wala pa pong confirmation, umatake na naman po si Kiko Barsaga, ang Congress Myo. Umatake po ng fake news. Binapalabas ang nag-issue ng warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa, yung ating Pangulong Bongbong Marcos daw. Parang yung baha sa Cebu, ang sabi ni Kiko Barsaga, ang dapat sisihin yung ating Pangulo dahil sa pagbaha sa Cebu. Kaya sinapalpal ni OG Diaz, diba niya? Sabi, nag-start yung palpak na proyekto. Sabi ni Baricuatro, Governor Baricuatro ng Cebu, 2019. Yung Ghost Project at substandard na flood control projects. Ngayon, mga kababayan, agad na nag-release ng video si Kiko Barsaga. Ina-accuse ngayon yung ating Pangulong Bongbong Marcos na siyang nagpalabas ng ICC warrant. Anong kinalaman ng ating Pangulo ang mag-issue ng ICC warrant, mga kababayan, laban kay Bato? Anong kinalaman ng ating Pangulo? Bakit ang ating Pangulo na ang nag-issue ng ICC warrant? Yan o. Malinaw na ginagamit po ng mga DDS itong si Kiko Barsaga. Citizens, President Marcos plans to arrest all of his political... Yan na. My fellow citizens, President Marcos plans to arrest all of his political opponents. Earlier today, Marcos issued an arrest warrant against Senator De La Rosa. Earlier today daw, Marcos issue ang arrest warrant laban kay Bato de la Rosa. Ulitin natin. My fellow citizens, President Marcos plans to arrest all of his political opponents. Earlier today, Marcos issued an arrest warrant against Senator De La Rosa, an ally of former President Duterte, which President Marcos is also arrested. But it will not stop there. The Marcos administration also plans to imprison Senator Bongo, Senator Villanueva, and Senator Marcoleta. Uubusin daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ipapaaresto ang lahat ng political opponents tulad ng ginawa ng tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng political opponents niya ipapakulong. Ganun katindi. Walang kakurap-kurap mga kababayan sa pagpapalaganap ng kasinungalingan. Itong si Kiko Barsaga. Ayan o, mga kababayan. Marcos has followed in the footsteps of his late father, Marcos Sr., and has started to arrest and kill any politicians who oppose his corrupt government. There's only one solution left, and that is for people power. For our citizens to march towards the gates of Malacanang and remove the source of corruption that steals and destroys our beloved country. We will ensure that Marcos and Ruben for their crimes. God bless the Philippines. So malamang, ginagamit mga kababayan itong si Kiko Barsaga para magpakalat ng kasinungalingan ng kanyang mga handlers. Nang objective po, datungan ng people power. Diba may naka-schedule po na another protest rally, yung Iglesia ni Cristo. At ang sabi, sasabay po yung GIL ni Villanueva at saka yung KOGC ni Kibuloy. Ito nga po yung balita. 9,800 caps to secure Iglesia ni Cristo rally in Manila. For crowd control, traffic management, and public safety during the protest is slated from November 16 to 18. So talagang desidido sila mga kababayan na magsagawa ng another people power. Kasi bakit kailangan nilang gawin ito for 3 days? At ang nakakalungkot mga kababayan, ito'y sa gitna ng sunod-sunod na mga calamities. Tinamaan tayo ng lindol, tinamaan ng matinding baha yung Cebu. At ngayon po, may bagyong Juan na posibleng manalasa sa Central and Northern Luzon. Pero ang nasa isipan nitong mga taong ito, manggulo sa ating gobyerno. Diba po?
Mga kababayan, nakakalungkot talaga po. Kasi sabi sa mga natatanggap nating mga balita, pipilitin nila na iluklok si Sara Duterte bilang presidente. Yun lang ang kanilang paraan para matigil yung investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure na nagbulgar po sa matinding korupsyon sa previous administration. Yan ang lumalabas po. Kahit doon sa Cebu po, sabi mismo ni Barry 4, nag-start niya 2019. Kaya sabi ni OG Diaz, mga kababayan, sa naging reaksyon ni Kiko Barsaga, walang mamamatay sa Cebu kung walang ninakaw si Marcos. Corruption kills our citizens. Sabi ni OG Diaz, 2019 daw, nag-start. Congressman Kiko Barsaga, ayon kay Cebu Governor Barry 4, 2022 umupo si BBM. So gumagamit sila, mga kababayan, ng kasinungalingan, pure lies, para lasunin yung isipan ng mga tao. At ginagamit nito ng mga nasa likod ng destabilization laban sa ating gobyerno. Itong si Kiko Barsaga. Comes now, itong latest statement niya po. Pinalalabas, mga kababayan, ni Kiko Barsaga na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang nasa likod ng ICC warrant of arrest. Anong kinalaman ICC warrant of arrest? As sinasabi pa niya, mismong yung ating Pangulo ang nagpa-aresto. Huwag kayong naniniwala dito po, mga kababayan. My fellow citizens, President Marcos plans to arrest all of his political opponents. Earlier today, Marcos issued an arrest warrant against Senator De La Rosa, an ally of former President Duterte, which President Marcos is also arrested. But it will not stop there. The Marcos administration also plans to imprison Bongo, Senator Villanueva, and Senator Marcoleta. Marcos has followed in the footsteps of his late father, Marcos Sr., and has started to arrest and kill any politicians who opposes corrupt government. There's only one solution left, and that is for people power. Citizens to march towards the gates of Malacanang, remove the source of corruption that steals and destroys our beloved country. We will ensure that Marcos are imprisoned for their crimes. God bless the Philippines. Ganon, mga kababayan, ganon katindi. Isabi nga natin, I think kailangan ng umaksyon yung Congress. May ethics complaint po na final laban sa kanya. Galaw-galaw po, mga members ng Congress. Isang kasiraan po na isang incumbent congressman ang gumagawa ng ganitong uri ng massive dissemination ng false information, ng fake news. I-expel na ninyo po itong congressman kasi isang kasiraan, mga kababayan, sa Kongreso. In-expel na nga po ito ng Philippine Army bilang reservist. Isinod na ninyo na expel as member ng Congress. So makikita ninyo, mga kababayan, talagang may nasa likod na, may kamay na nasa likod na kumukumpas dito kay Kiko Barsaga. Hindi accountability talaga po. Tulad ng sinasabi nila sa mga interviews sa objective ng protest rally. Kaya 3 days po ang pinaplano nila. Sinusundan nila ang template po ng EDSA 1 and 2, hoping na makakaipon sila ng maraming mga participants na magpi-people power. So malamang, meron na rin sila pong mga kausap na mga active generals. Remember, noong September 21, di ba napabalita, mga kababayan, na yung INC, magmomobilize sila ng around 500,000 na mga members sa Luneta. Pero umatras sila sa last minute dahil hindi nila na-convince si General Browner na mag-withdraw ng support at iluklok si Sara. So meanwhile, ngayon po, malakas naman po ang ugong na may sa Senado sa Monday po. Na ang sabi, si Cayetano ang ipapalit kay Tito Soto. At malamang itong statement ni Cayetano na sumusuporta kay Bato de la Rosa ay pamamaraan niya para gatungan din ang damdamin ng mga tao. Ang game plan, ibalik daw si Marcoleta as chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. I-convene ang mabilisan at mag-present ng star witness na magdidiin kay BBM. Ganon ang mga lumalabas, mga kababayan, na kwento. So sabi, ito ngayon ang magiging basihan ng mga panawagan sa November 16 to 18 rally na patalsikin yung ating Pangulo at ipalit si Sara siyempre kasi incumbent Vice President, successor po. So ngayon, ang tanong, ano ba yung urgency? Bakit po natataranta ang kampo ng mga Duterte at gigil na sila na iluklok si Sara bilang Pangulo?
Di ano niya, Mr. Maravillas, ang mga pananaw mo. Alam naman po natin na may mga isasampa na kaso, plunder cases po, laban sa mga kaalyado nila sa Senado. Si Chis Escudero, si Jinggoy, si Joel Villanueva, iyan plunder po, non-bailable, kulong agad sila. At papunta na po ang ICI investigation sa time ng Duterte. So tatamaan si Bongo, si Villar at ang pamilya Duterte mismo. So nagets ninyo kung bakit nagmamadali sila para ipalit si Sara sa ating Pangulong Bongbong Marcos? So ang tanong ngayon, mas malagang tanong, anong gagawin nating mga mamamayang Pilipino? Papayag ba tayong bumalik ang Team Kadiliman? Di ba po? Papayag ba tayo na maging observers lang to make over yung Team Kadiliman para hindi mabulgar yung mga kabuktutan sa flood control projects na nangyari po during the previous administration as admitted mismo ni Cebu Governor Pam Baricuatro na nagdulot ng dilubyo mga kababayan sa Cebu. Kaawa-awa yung ating mga kababayan sa Cebu, mga kababayan. Ngayon, based sa mga previous experience mga kababayan ng people power, for them to succeed, kailangan may makumbinsi silang mga active generals na mag-withdraw ng support. Pero sa nadidinig natin mga kababayan, sa mga chat groups ng military, wala naman po na mga chatters, na mga top brass na involved. Lalo na, karamihan sa mga top brass po ng military, mga amboy sila. At alam naman po nila na pro-China ang mga Duterte. Di ba? So, malabo na isupport ng top brass, mga kababayan, ang mga pro-China na mga politikos, mga kababayan, na gustong mangagaw ng posisyon sa ating Pangulong Bongbong. So, at best, mga second or third tier generals lang po ang pwedeng mag-declare ng withdrawal of support. So, ngayon, bago po ito mag-snowball, at maisip ng top brass na ito po ang sentimiento ng taong bayan, kailangan siguro handa tayo na mga mamamayang Pilipino na lumabas sa kalye para ipakita po sa sambayan ng Pilipino at sa mga taong ito na hindi sila ang totoong boses ng bayan. So kailangan magkaisa po ang peace-loving Filipinos na isigaw ang totoong pinili ng ating bayang Pilipino. PBBM, Marcos pa rin. Di ba po, mga kababayan? Kailangang isigaw natin, BBM! Lunorin natin sa sigaw na BBM ang pinaplano nila mga kababayan na another edge sa people power kuno. Ginagamit nila Ginagamit nila si Kiko Barsaga para utuin ang mga mamamayang Filipino. Pakalat ng fake news. Yan po. Fellow citizens, President Marcos plans to arrest all of his political opponents. Fake news. Earlier today, Marcos issued an arrest warrant against Senator De La Rosa, an ally of former President Duterte, which President Marcos is also arrested. But it will not stop there. The Marcos administration also plans to imprison Senator Bongo, Senator Villanueva, and Senator Marcoleta. Marcos has followed in the footsteps of his late father. Marcos Sr. started to arrest and kill any politicians who oppose his corrupt government. Pure lies. There's only one solution left, and that is for people power. People for our power citizens down. to march towards the gates of Malacanang and remove the source of corruption that steals and destroys our beloved country. Yung mismo ng ating We will ensure Pangulong that Bongbong Marcos and Marcos Romualdez are imprisoned for their crime. God bless the Philippines. na siyang nagpapaimbestiga ng massive corruption sa flood control, binabaliktad nila yung kwento. Yung ating Pangulo na yung ina-accuse ng korupsyon. Anong klaseng mga taong ito, mga kababayan? Di ba po? But anyway, alam ng ating mga mamamayang Filipino kung ano ang totoo. Ang totoo, sinabi mismo ni Governor Baricuatro na ang massive corruption sa flood control projects substandard in GOS nag-start po 2019. O yan o, malinaw. Cebu Flood Control Projects, kung di GOS substandard, corruption nagsimula in 2019, sabi ni Baricuatro po. Kaya yung mga mapapaniwala nila sa kanilang people power na panawagan, mga uto-uto lang po. Yan kung magpapauto po kayo. Malamang yung mga generals na matitino po, hindi man mauuto. Kasi alam nila ang kwentong totoo.
Tama po.